What if kung mapunta si Goku sa mundo ni Naruto? Ano kaya ang maaaring mangyari sa ating bida na si Goku? So ngayon nga ito muna ang ating magiging content. Kaya kung gusto nyo ang ganitong klase ng video ay mag-like na kayo at subscribe na din para mas pagsipagan pa natin ang paggawa ng ganitong klase ng content. Pero tuloy-tuloy pa din ang paggawa ko ng mga next chapter ng Dragon Ball Super Manga para mas masubaybayan talaga natin ito. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang pagpunta ni Goku sa mundo ng Shinobi. Ito nga pala guys ang chapter 1. Sa unang panel nga ay atin makikita na pumunta nga si Goku sa Capsule Corporation kung saan ay nandun nga si Bulma. Balak nga dito ni Goku na ipaayos kay Bulma ang laptop ni Gohan kasi nga nasira niya daw ito, na agad naman sinanayunan ni Bulma, sinabi nga nito na ipatong na lang daw ni Goku ang laptop sa lamesa niya. Si Goku naman ay nilagay na nga niya sa lamesa ang laptop. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Goku at naghahanap nga ito ng pagkain sa bahay ni Bulma. Sagot naman dito ni Bulma na sakto nga daw kasi nga malapit na daw silang kumain. Dagdag pa dito ni Bulma na talaga daw bang pumunta dito si Goku para bumisita sa kanila or pumunta lang daw ito dito para kumain. Sa moment na ito ay nagulat si Goku sa sinabi ni Bulma. Dito nga ay tinanong ni Goku si Bulma kung ano nga daw ang ginagawa nito. Sagot nga dito ni Bulma na ito nga ay tungkol lang sa another dimension. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na sa another dimension baka mo. Ano naman daw ang point ni Bulma bakit siya gumagawa ng ganyang klase ng machine? Salita nga ulit dito si Bulma at sinabi nito na anong point baka mo, dito nga ay parang na speechless nga itong si Bulma. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na gumagawa ka ng ganyang klase ng machine tapos hindi mo pala alam ang purpose nan. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay nainis nga dito si Bulma at sinabi nito na bakit tinatanong Bakita, puntahan mo na lang si Vegeta sa may taas. Dito nga ay pinuntahan na ni Goku si Vegeta. Si Vegeta nga ay kasalukuyan naghuhugas ng mga pinggan na talagang kinatuwa dito ni Goku. Sinabi nga nito na isa ka na palang katulong ngayon. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na tumigil na nga daw ito sa pagtawa, kung hindi daw ito titigil ay papatayin na lang niya ito. Sa moment na ito ay tinawag nga ni Trunks itong si Goku, dagdag pa dito ni Trunks na kung nasaan daw itong si Goten. Sagot nga dito ni Goku na nasa bahay nga daw, pinipilit nga daw ni Chi-Chi si Goten na tapusin ang homework nito sa main mathematics. Sa sinabi nga dito ni Goku ay napaisip na dito sila Vegeta at Trunks at sinabi nga ng dalawa sa kanilang isipan na mathematics yung tanga. At after nga ng ilang oras ay nag-inuman nga dito sila Bulma, Vegeta at Goku. Sa point na ito ay lahat nga sila ay sobrang lasing na at sinabi dito ni Goku na siya nga daw ay aalis na. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na tapos na nga daw niyang ayusin ang laptop dito ni Gohan. Kaya pwede na daw itong kuhain ni Goku na agad namang sinanayunan ni Goku. Dahil nga sa sobrang kalasingang dito ni Goku ay mali nga ang napuntahan niya. Siya nga ay rektang pumasok sa loob ng laboratory ni Bulma kung nasaan ay nandun nga ang machine na ginagawa ni Bulma. Sinabi nga dito ni Goku na parang ito nga daw yung dimension machine na ginagawa ni Bulma kanina. Ngunit sa kasamaang palad nga ay nasukahan nga ito ni Goku dahilan kaya nga biglang nagkaroon dito ng circuit na nagpagana sa machine, dahilan kaya nga napunta si Goku sa ibang dimension nang hindi niya namamalayan. Si Goku nga ay tuluyan nang nakapunta sa mundo ng Shinobi at siya dito ay nakatulog dahil nga sa sobrang kalasingan. At pagkalipas nga ng isang araw ay nagising na nga itong si Goku at may hangover pa nga ito. Sinabi nga nito na paano nga daw na i-enjoy ni Master Raishan ang pag-iinom. Pero sa moment na ito ay nakita nga ni Goku ang laptop ni Gohan na nakababad na sa tubig, sinabi nga dito ni Goku na mayayari nga daw siya dito ni Chi-Chi. Maya-maya nga lang ay napansin nga ni Goku na parang hindi niya alam kung nasaan lugar siya kaya agad nga nitong tinawag ang Flying Nimbo. Pero hindi nga ito lumalabas. Kaya napagpasyahan dito ni Goku na tignan muna ang kapaligiran dito. Sa next panel naman ay ating makikita itong si Hidan at Kakuzu na kasalukuyan naglalakad. Naghahanap nga sila dito ng pwedeng mapuntahan. Nang biglang ang nakaramdam dito si Kakuzu ng kakaiba, sobrang lakas na chakra nga daw nito. Ito nga daw ay nagmumula sa likod ng damuhan na yan. Sa moment na ito ay mabilis ngang inatake ni Kakuzu ang damuhan gamit ang shuriken nito. Ngunit mabilis nga lang nakapitan ni Goku ang shuriken na pinagbabato dito ni Kakuzu, sinabi nga dito ni Goku na nahulog nga daw nila ang mga shuriken ng mga ito. Na talagang kinagulat dito ng dalawa, salita nga dito si Kakuzu at sinabi nito na sobrang bilis nga daw nitong gumalaw, dagdag pa dito ni Kakuzu na baka nga daw sila ay nasa under na ng Genjutsu kaya kailangan nga daw nilang saktan ang kanilang mga sarili para makaalis sa teknik na yon. Mabilis nang pinagbabali ni Kakuzu ang kanyang daliri dahilan kaya nga sumigaw ito ng sobrang lakas.
Si Hida naman ay walang idea sa mga sinasabi ni Kakuzu. Sinabi nga dito ni Kakuzu na kailangan mong saktan ang iyong sarili para makawala sa Genjutsu. Si Hida naman ay mabilis nga nitong sinaksak ang kanyang sarili. Si Goku naman ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung nasan siya, pero ang mga tao nga daw talaga dito ay medyo weird at mabilis na nga itong umalis sa lokasyon nila Hidan. Si Goku nga ay nakakita dito ng isang village. Ito nga guys yun Konoha. Nang siya nga ay papasok na sa loob nito ay agad nga siyang pinigilan dito ng mga bantay ng Konoha. Sinabi nga dito ng mga guard na nasan nga daw ang gate pass nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na wala nga daw siyang gate pass, pumunta daw siya dito para maghanap ng pwedeng makainin. Ang mga guard nga dito ay naghinala kay Goku, baka nga daw isang spy ito mula sa ibang village. Kaya sinabi dito ng mga guard kay Goku na hindi nga daw ito pwedeng pumasok sa loob ng village. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na ganun ba pwede ba akong magtanong. Ang mga guard naman ay sinabi na isa nga daw talagang spy itong si Goku kaya kailangan na nga daw nilang hulihin ito. Sa moment na ito ay mabilis ngang inatake ng mga guard si Goku pero mabilis nga lang itong naiiwasan ng ating bida. Sinabi dito ni Goku na ayaw nga daw niyang gumawa ng gulo dito. At pinigilan nga niya sa pag-atake ang mga guard ng Konoha gamit ang isang simpleng pagtulak sa mga ito. Ang isang guard nga dito ay nakita nga nito si Azuma at agad nitong ni-report ang mga nangyayari sa kanila at ang balak na pagpasok dito ng isang spy sa ating village. Si Goku naman ay sinabi na hindi nga daw sa ganon. Pero si Azuma nga ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan pang ipakilala ni Goku ang sarili niya sa kanya. Dito nga ay balak lumaban ni Azuma kay Goku nang bigla nang kumulo ang tiyan nitong si Goku dahil sa sobrang pagkagutom. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw ito ang tamang oras para maglaban sila, dagdag pa nito na baka nga daw may pagkain itong si Azuma. Si Azuma naman ay gumawa dito ng isang kasunduan na kung si Goku nga daw ang mananalo sa laban nila ay binigay daw niya itong si Goku ng pagkain. Dahil sa sinabi ni Azuma ay sobrang natuwa nga dito si Goku. Pero sa point na ito ay mabilis na sumugod itong si Azuma kay Goku ng sobrang bilis kaso nga lang ay sinalag nga lang ito ni Goku gamit ang paa nito. Si Azuma naman ay parang bumunggo sa isang napakalaking bato dahil nga sa tigas ng paa dito ni Goku. After nga nito ay talagang na one hit dito si Azuma, sinabi nga dito ni Goku na wag na daw kakalimutan ni Azuma ang pangako nito sa kanya. Sa next panel naman ay pumunta na nga sila Azuma sa bilihan ng ramen at dito na nga din sila kumain. Tinanong nga dito ni Azuma kung paano nga daw siya natalo nitong si Goku, anong teknik daw ang ginamit nito. Si Goku naman ay walang maintindihan sa mga sinasabi ni Azuma. Sa moment na ito ay dumating na nga itong si Kakashi. Tinanong nga dito ni Azuma kung may balita na daw ba kay Naruto, sagot dito ni Kakashi na wala pa nga daw, baka daw busy si Naruto na mag-training kasama itong si Jiraiya. Salita nga ulit si Azuma at sinabi nito bagay daw nakabalik si Naruto ay mas malakas na daw ito kay Kakashi. Pero sa moment na ito ay napansin nga ni Kakashi si Goku at sinabi nito na sino daw yan. Sagot dito ni Azuma na isa nga daw itong weird na ninja kung saan ay natalo nga daw siya nito sa isang postahan kaya ngayon daw ay siya daw ang magbabayad ng pagkain nito. Si Kakashi nga ay parang nakakaramdam ng masama kay Goku. Si Goku nga ay tapos ng kumain at sobrang dami nga nitong nakain. Na talagang nagpaiyak kay Azuma kasi nga daw halos 3 buwan na sweldo daw ang babayadan niya. Si Kakashi naman ay tinanong si Goku kung bakit daw ito nasa kanilang village. Sagot dito ni Goku na hindi nga daw niya alam dapat nga daw ay siya ang magtanong nito kanda Kakashi. Napansin nga dito ni Kakashi na parang magkaugali nga daw sila ni Naruto. Si Goku naman ay balak ng umuwi, sinabi nito kay Kakashi na siya daw ay uuwi na sa Central City. Na talagang pinagtaka ni Kakashi. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na Central City ba ng Konoha ang tinutukoy mo. Sinamahan nga ni Kakashi si Goku sa lugar na sinasabi nito. Si Goku naman ay nagtataka kasi nga hindi daw ito yung sinasabi niya. Kaya na-realize dito ni Goku na siya daw ay naliligaw na. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa office ng Konoha kung saan ay kasalukuyan nga nag-report si Azuma dito kay Tsunade about dito sa isang misteryosong lalaki na si Goku. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na alam daw ba ni Azuma kung saan nagmula itong si Goku, sagot nga dito ni Azuma na hindi nga daw niya alam. Dahil sa sinabi nitong si Azuma ay nagalit nga dito si Tsunade at sinabi nito na maaari nga daw ilagay ni Azuma ang buong village sa kapahamakan sa pinaggagawa nito at talagang pinapasok pa nga daw nila ito sa kanilang village. Na agad namang humingi si Azuma dito ng sorry. Salita nga ulit si Tsunade at sinabi nito na wala na nagawa mo na, ngayon ang tanong isa ba siyang spy.
Salita naman dito ang isa nilang kasamahan na taga Hyuga clan na si Hiashi at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip, ni-analyze nga daw niya ang chakra nitong si Goku. Ito nga daw ay may massive chakra na dumadaloy sa katawan nito, at ngayon nga lang daw siya nakakita ng sobrang lakas na chakra mula sa lalaki na ito at ang katawan nga daw nito ay nababalot ng parang isang armor. Salita naman dito si Tsunade at sinabi nito na sa tingin mo, gaano siya kalakas? Tagot nga dito ng taga Hyuga clan na ang lakas na meron nga daw itong lalaki na ito ay 10 beses na mas malakas sa Nine Tails. Dahil sa sinabi nito ay gulat na gulat nga dito si Kakashi at Azuma, dagdag pa dito ng lalaki na taga Hyuga clan na kaya pa nga daw makontrol ng lalaki na yun ang kanyang kapangyarihan, ibig sabihin ay may ilalakas pa nga daw ito. Estimate nga daw niya na nasa 20 times na mas malakas pa sa Nine Tails ang lakas nitong lalaki na ito. Dito nga ay salita nga itong si Kakashi at sinabi nito na imposible nga daw yan. Tagot nga dito ang lalaki na taga Hyuga clan na i-check nga daw kasi ni Kakashi ang lalaki na yun gamit ang Sharingan nito para nga daw malaman nito. Salita nga dito si Azuma at kay Abang nang sinabi nito na ang chance nga daw palang matalo siya ay parang 10 times na mas malakas sa QB. Parang sinasabi nga dito ni Azuma na nakasurvive nga daw siya sa laban nila ng lalaki na yun kaya ibig sabihin ay kailangan daw pala ng 10 times na lakas ng QB para matalo siya. Tagot naman dito si Kakashi at sinabi nga nito kay Azuma na ni-massacre ka niya tapos nagagawa mo pang puriin ang sarili mo. Dito nga ay pinapasok na nga ni Tsunade si Goku. Si Goku nga ay nagpakilala dito sa harap ni Tsunade. Si Tsunade naman ay direktang tinanong itong si Goku kung taga saan nga daw ito. Tagot nga dito ni Goku na siya nga daw ay pumunta sa West City para nga daw puntahan ng kaibigan nitong maalam mag-repair ng laptop. Pero after nga nun ay nag-inom nga daw sila at siya nga daw ay sobrang nalasing at hindi na nga daw niya nalaman kung ano ang mga nangyari. At sa paggising nga daw niya ay napunta na siya sa lugar na ito. Itong si Kakashi naman ay ni-check nga nito ang chakra ni Goku gamit ang Sharingan nito at nakita nga niya ang isang amount ng chakra na nakabalot sa katawan nito. Si Tsunade naman ay sinabihan nitong si Kakashi kung na-check daw ba nito. Tagot dito ni Kakashi na confirm nga daw na totoo na malakas nga talaga itong si Goku. Salita naman dito si Azuma at sinabi nito na bakit nga daw hindi nila ito na-sense. Sagot nga dito ni Hiashi na dahil nga daw na hindi daw kasi evil chakra ito dahilan kaya hindi daw nila ito ma-sense. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na ang Akatsuki nga daw ay hindi alam ang existing nitong si Goku, pero sa oras na malaman nga daw ng mga ito ang about dito kay Goku ay baka nga daw ito ang ikapahamak nitong si Goku. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na Akatsuki. Tagot dito ni Tsunade na oo Akatsuki ang evil organization na kung saan ay makikilala mo sila sa mark na kulay pulang cloud sa damit ng mga ito. At ang isa sa mga yon ay dati namin kasamahan. Si Goku naman ay parang familiar nga sa mga yon, kaya sinabi nito na kilala nga daw niya ang mga yon, nakasalubong nga daw niya ito noong isang araw. Dahil nga sa narinig ni Tsunade ay nagalit nga ito at sinabi nito na delikado nga daw ito, nilalagay nga daw ni Goku ang sarili niya sa napakadelikadong sitwasyon. Ang Akatsuki nga daw ay isang terrible na organization na kung saan ay sobrang lalakas na ninja nga daw ang mga kasama dito. Tagot nga dito ni Goku na wag nga daw mag-alala ang mga ito sa kanya, hindi nga daw siya natatakot sa mga yon. Salita nga ulit si Tsunade at sinabi nito na wag nga daw underestimate ni Goku ang mundo na ito. Tagot nga dito ni Goku na bakit hindi mo ako subukan. Tagot nga dito ni Tsunade na sige, at agad nga nitong inutusan si Kakashi at Heishi na hanapin si Might Guy at papuntahin ito sa Forbidden Forest. At sa next panel nga ay kasama na nga nila Kakashi itong si Might Guy at dito na nga magsisimula ang laban nila kay Goku. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na kung magagawa nga daw nila ng maayos ang plano nila ay magiging madali nga lang daw ang lahat ng ito. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na siya nga daw ay manunood ng magiging laban ng mga ito, at siya na nga daw ang bahala sa magiging injuries ng mga ito sa laban, kaya pwede na nga daw magsimula ang mga ito. At dito nga ay naghanda na nga sila Kakashi, sa point na ito ay mabilis na sumugod nga dito si Guy at Heishi kay Goku, pero si Goku nga ay mabilis lang niya itong na-counter sa pamamagitan ng isang suntok. Ngunit itong si Kakashi ay mabilis na gumamit ng Katon Fireball na rektang tumama kay Goku. After nga nito ay parang hindi nga tinablan itong si Goku at sinabi nito na napakagandang pag-atake nga daw ang ginawa ng mga ito, pero ngayon nga daw ay siya na nga daw ang aatake ng sobrang kaunti lang. At naghanda na nga dito si Goku ng isang sobrang bilis na pag-atake na rektang tumama kay Guy na talagang nagpatalsik dito ng sobrang layo. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na hindi nga daw tumama yung suntok ni Goku kay Guy, ito nga daw ay hangin lang mula sa suntok na ginawa ni Goku.
Pero si Guy nga ay mabilis na naka-recover dito at sumugod nga ulit ito kay Goku at sinabi nito na gawin na nga daw nila Kakashi at Heishi ang plan B nila. Kaagad namang sinanayunan ni Kakashi at mabilis nga itong naghanda at ni-charge na nga nito ang kanyang Chidori. Si Guy at Heishi naman ay mabilis na umatake kay Goku ng sobrang daming pagsuntok na mabilis naman nasa salad ni Goku. Sinabi nga dito ni Heishi na patatalsikin nga daw niya si Goku papunta kay Kakashi. Sa moment na ito ay gumamit na nga si Heishi ng Cage Bunshin no Jutsu na rektang tumama kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik papunta kay Kakashi. Si Kakashi naman ay sinalubong si Goku ng isang malakas na Chidori na rektang tumama kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik pataas at sinundan pa ni Kakashi ang atake niya papunta sa baba. After nga ng atake na yon ay salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na yon nga daw ang pinakamalinis na atake na nakita niya. Pero itong si Goku ay mabilis nang tumayo dito at sinabi nito na mabuti na nga daw ang atake na ginawa ng mga ito. Salita naman dito si Heishi at sinabi nito na ni-expect na nga daw niya yan. At agad na naghanda dito si Might Guy, Kakashi at Heishi at sinabi ng mga ito na gawin na nga daw nila. Si Heishi nga ay gumamit ng Byakugan, si Kakashi naman ay ginamit na nga din niya ang kanyang Sharingan at itong si Guy ay ginamit na din ang inner gates nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na nakakatuwa nga daw kasi nga tumaas daw bigla ang chi level ng mga ito. Pero sa point na ito ay mabilis nang umatake itong si Guy kay Goku ng isang mabilis na atake. Ngunit nagawa nga lang itong ma-counter ni Goku sa pamamagitan ng isang suntok. Sila Kakashi nga ay sumugod na din kay Goku ng sobrang daming pag-atake. At ilang segundo nga ay tinamaan nga dito si Goku ng atake ni Guy sa pamamagitan ng smoke screen. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sumuko na nga daw ang mga ito. Dito na nga ni-activate ni Heishi ang kanyang Hakurokuhuyon at sinabi nito na kung walang chakra si Goku ay wala na nga daw itong magagawa. At sa moment na ito ay umatake na nga si Heishi ng napakadaming suntok na rektang tumama kay Goku. At dito na nga umatake sila Guy kay Goku, salita naman dito si Tsunade at sinabi nito na pumili nga daw siya ng efficient team kung saan ay strategist nga daw ang kailangan nila kesa power. At sinabi ko na din sa'yo Goku na sobrang delikado ang aming mundo. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na na-execute nga daw nila ang kanilang plano ng naaayon. At salamat nga daw sa Byakugan kasi nalaman nila na hindi na makakagamit si Goku ng chakra. Sinabi nga dito nila Kakashi na tapusin na nga daw nila ang laban, ngunit biglang ang naka-recover si Goku dito gumamit nga ito ng Super Saiyan para nga mawala ang ginawang teknik dito ni Heishi. Salita naman dito sila Guy at sinabi nito na impossible nga daw ito, si Heishi naman ay namangha sa chakra na meron si Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nasaktan nga daw siya ng atake na yon, nakaka-surprise nga daw ito at may napansin nga lang daw siya. Once nga daw nang tinamaan siya ng pag-atake nun puti ang mata ay bigla nga daw nag-stop sa pagdaloy ang kanyang chi, gumawa nga daw siya ng theory about dito sa atake na ginawa nitong puti ang mata, kaya nga daw nitong patigilan ang chi ng isang mortal once na ito ay tamaan ng teknik na yon. Dito nga ay naghanda na si Goku at sinabi nito na tama na nga daw sa pag-uusap ipapakita na nga daw niya ang kanyang simpleng ability. At mabilis nga itong sumugod kay Heishi ng isang sobrang lakas na pag-atake na rektang tumama dito, si Guy naman ay sumugod kay Goku ng isang pagsipa ngunit kinapitin nga lang ito ni Goku at pinagbalibagan nga niya ito. Si Kakashi nga ay hindi din nakaligtas at tumalsik nga din ito. After nga ng pangyayari na ito ay sinabi ni Goku kay Tsunade na kailangan na nga daw heal ang mga yon. Sagot nga dito ni Tsunade na matalino daw pala si Goku sa pakikipaglaban. Sagot nga dito ni Goku na katulad nga daw ng nakita nyo ay siya nga daw ay nag-hold pa din ng lakas niya. Pero sa point na ito ay gumamit nga si Kakashi ng kinay nito na muntika ng magpaputol ng ulo dito ni Goku. Si Goku naman ay mabilis na nakaalis dito at kita nga sa mukha ni Goku ang pagkatakot. Si Kakashi naman ay nagtaka din kasi nga hindi nga daw niya itong nagawang matalo. At sila nga ay sumuko na sa moment na ito. Sa kabilang banda naman ay ipinakita nga dito ang mga Akatsuki, tinanong nga dito ni Kakuzo si Itachi about sa Genjutsu, alam nga daw ni Kakuzo na magaling sa paggamit si Itachi nga teknik na ito. At tinatanong nga dito ni Itachi ang dahilan kung bakit gusto nitong malaman. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa Akatsuki. Sa moment na ito ay sinabi na nga nila Hidan ang pangyayari noong makita nila ang isang misteryosong lalaki. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bakit nga daw ito ay puro dahilan. Hindi daw ba nila ito na-recognize bilang isa lamang Bonshin? Sa moment na ito ay salita nga din dito si Itachi at sinabi naman nito na interesting nga daw, ito nga daw ay maaring Genjutsu.
Sinabi naman dito ni Kakuzo na ang tao nga daw na yun ay merong kanay na katulad ng kay Sasori, at nakilala ko siya. Dagdag pang ang sabi dito ni Kakuzo na ang distansya nga daw ng paggamit ng lalaki na yun ng kanyang jutsu ay talagang perpekto. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakakaintriga nga daw ito, sa tingin nga daw niya ay kailangan niya itong puntahan para nga daw imbestigahan ang kakaibang jutsu na ito. Pero dito nga ay nagsalita nga itong si Pain at sinabi nito na hindi nga daw nito pwedeng ipatigil ang pondo ng Akatsuki para sa ganyang klase lang ng problema. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na kasama nga daw ang na-experience ni Kakuzo ay magagawa nga daw niyang ma-identify ang jutsu na yun, at kung hahayaan mo ako na hanapin ang lalaki na yun, ako at si Kisame ay magagawa mahit ang kota ng triple sa susunod na buwan. Salita naman dito si Pain at sinabi nito na sige nga daw, bibigyan nga daw niya ito ng 2 linggo para hanapin ang lalaki na yun pero hanggang 2 linggo nga lang daw ang kaya niyang ibigay sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay na Goko at Tsunade. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na wala daw bang paraan para daw makauwi na siya sa kanyang bahay. Sagot nga dito si Tsunade at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip na itong si Goko ay taga dito sa mundo na ito. Dito nga ay tinanong ni Tsunade si Kakashi at sinabi nito na Kakashi di ba nagawa mong ma-unlock ang Mangekyou? Hindi mo ba siya kayang ipadala sa kanilang mundo gamit ang Space Temporal Jutsu? Sagot naman dito si Kakashi at sinabi nito na hindi nga daw niya kaya. Salita nga ulit dito si Tsunade at sinabi nito na si Jiraiya nga daw ay may jutsu na kayang magtago at makapunta sa ibang dimension, kung nandito nga lang daw si Jiraiya ay malaki nga daw ang may itulong nito. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na nga sila Itachi para umalis at hanapin ang misteryosong lalaki, habang si Goko naman ay aalis na nga din sa Konoha para naman hanapin si Jiraiya. Sa moment na ito ay ipinakita naman dito si Danzo kung saan ay parang nalaman na nga nito ang about sa lakas na meron si Goko, at hindi nga sila makapaniwala sa lakas na meron ang misteryosong lalaki na ito dahil mas malakas pa daw pala ito sa QB. Sa kabilang banda naman ay nagsimula na nga sila Itachi at Kisame na hanapin si Goko at habang si Goko naman ay patuloy na nga din sa paghahanap kay Jiraiya. Sa paglipas nga ng ilang araw ay hindi pa nga rin mahanap nila Itachi si Goko, salita nga dito si Kisame at sinabi nito na meron na nga lang daw silang 3 araw para hanapin ito, at kung hindi nga daw nila ito mahanap ay pwede na daw muna sila magpahinga. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila sa paghahanap. Salita nga ulit dito si Kisame at sinabi nito na wala naman daw sariling proof si Itachi about dito, ang lalaki nga daw na yun ay parte ng isang secret unit. Ang masama ay kaya pa nga nitong gumamit ng instant teleportation tulad ng sinabi ni Hidan at Kakuzo, hinahanap natin ang taong hindi natin alam kung nag-e-exist. Nananaginip ka lang Itachi kung ito ay lalabas mula sa langit. After ngang masabi ni Kisame ang mga bagay na ito ay dito na nga nila nakita si Goko na kasalukuyang lumilipad. Habang lumilipad nga dito si Goko ay may bigla na nga lang umatake sa kanya na agad din naman niyang naiwasan. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na isang Seiyoten attack. Kailangan ko itong puntahan para makita ko kung sino ang may gawa nito. At dito nga ay bumungad kay Goko ang 2 mortal na sila Itachi at Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bagay nga daw pinag-uusapan ay bigla na nga lang daw lumalabas. Salita naman dito si Goko at sinabi nito na base nga daw sa mga damit ng mga ito, isa nga daw ang mga ito sa Akatsuki. Sa moment na ito ay salita naman dito si Kisame at sinabi nito na ang itsura nga daw ng lalaki na yan ay parang hindi naman daw ito malakas. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na wag nga daw nitong e-judge ang tao na yan, hindi pa nga daw nila alam ang abilities nan. Dagdag pang sabi dito ni Itachi na kalabanan nga daw muna ito ni Kisame para nga daw magawa niya ma-analyze ang jutsu nito. Sagot naman dito ni Kisame na natatakot ka ba ako na ang bahala mag-front. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na mamamatay ka sa pakikipaglaban sa tao na yan. Sagot nga dito si Kisame at sinabi nito na ganun ba. At dito nga ay agad na nga humanda dito si Kisame para nga labanan si Goko, sinabi nga nito na ang pangalan nga daw niya ay Hoshigaki Kisame. Ngunit dito nga ay umatake na nga si Goko ng Wave Blast at sinabi nito na ayaw nga daw niya na magsayang ng oras dito. Pero ang atake nga dito ni Goko ay nagawa lang ma-deflect ni Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na hindi nga daw magiging madali para sa tao na ito ang laban. Habang si Goko naman dito ay nagulat sa ginawa ni Kisame sa atake niya. Sumugod na nga dito si Kisame kay Goko para umatake pero sobrang bilis na pag-iwas nga ang ginawa dito ni Goko. Sinabi nga nito na itatabi nga lang daw niya ang kanyang mga gamit. Sa ginawa nga ni Goko ay nagtaka nga dito si Kisame.
Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakaka-impress nga daw talaga ang bilis ng tao na ito, taijutsu at nakakamanghang chakra ang meron ito. Salita naman dito si Kisame at sinabi nito na hindi na nga daw ito masama para sa mabilis nitong pagtakbo. Ngunit dito nga ay sobrang bilis na pagpunta sa likod ni Kisame ang ginawa dito ni Goku at agad nga itong umatake ng isang wave blast. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nasa likod na nga daw ang kalaban. Pero gamit ang espada nito ay nagawa naman ma-absorb ni Kisame ang atake dito ni Goku. Dito nga ay napansin ni Goku na ang espada dito ni Kisame ay may kakayahan na ma-absorb ang kanyang ki, habang itong si Kisame naman ay tinanong nga itong si Itachi kung ang tao daw ba na ito ay gumagamit ng Genjutsu. Dahil bigla na nga lang daw tumaas ang chakra nito. Sagot naman dito si Itachi at sinabi na hindi nga daw, sadyang mabilis nga lang daw itong gumalaw. Nararamdaman naman dito ni Kisame na talagang nasa sabik na ang kanyang Samahada dahil nga sa chakra na meron itong si Goku. Ngunit dito nga ay agad na naghanda si Goku para umatake ng isang malakas na wave blast, sinabi nga nito na susubukan nga daw niya ulit na umatake. Sa moment na ito ay nakita nga ni Itachi na hindi biro ang gagawin atake dito ni Goku kaya agad na nga niyang sinabihan si Kisame tumingin nga daw ito, at dito nga ay nirelease nga ni Goku ang malakas na atake niya. Habang si Kisame naman dito ay walang takot na sinalag ang atake dito ni Goku na nagresulta ng pagtagos ng atake ni Goku sa kanyang katawan at sa kanyang espada.